Andito kami ngayon sa Kuala Lumpur. Ito na nga ang first international trip na treat ko sa parents ko simula nang maging cabin crew ako. Kaya naman, let's go to Malaysia! We used the Malaysia Airlines for our flight na round trip from Manila to Kuala Lumpur and vice versa. Almost 4 hours din yung flight at ito yung aircraft namin, 737 na meron 3:3 seating arrangement. Thankful ako sa ground staff kasi pinagtabi-tabi kami. Tip from your cabin crew girlie to always follow the safety instructions. So this is it, nag-take off na yung plane from the Iya Terminal 1. Bye for now, Philippines! Sa video ito makikita natin ang dalawang klase ng magulang, isang picture ng picture at isang patulog-tulog. So ito yung food na sinerve ng Malaysia Airlines. Pare-pareho kami ng pinili ng magulang ko. Vegetable and fried rice. Andito kami ngayon sa Kuala Lumpur. So yes, after almost 4 hours ng flight, nandito na nga kami sa Kuala Lumpur. And with all fairness, ang ganda ng airport nila. So picture-picture muna para may pang-post sa FB. Recommended talaga na may cash ka dito kaya naman nag-withdraw na kami ng 1,000 Malaysian ringgit. Nag-drive na rin kami from the airport going to our accommodation. Tada! And this is our home for 5 days and 4 nights dito sa Kuala Lumpur. And alam nyo ba na nabook ko lang to sa Airbnb app? Marami talaga mga Airbnb dito sa Kuala Lumpur kaya hindi ka mapapagasa sa hotel kasi napakamahal ng hotel dito. Pero I can say na sobrang sulit yung bayad ko dito. For around 9,000 lang, 2-bedroom na tapos 4 nights pa kami dito. And with this amazing view, talaga namang sulit! Sobrang bait pa ng host namin kasi whenever we have requests, talagang on the go sila para ibigay yon. Our first stop on the same day is the Bukit Bintang Pavilion. Sobrang social ng mall na to and ang counterpart niya sa Philippines is yung parang Rockwell. Ito na rin yung parang city center nila kasi sobrang lapit na nito sa KLCC and sa other tourist destinations. So syempre, video muna around the area. Sobrang lively ng vibe ng lugar na to. Tipong mahahype yung energy mo kahit galing ka sa flight. So ayan na nga, video na si Mudra and photoshoot ng parentals and of course ako din. Next station, Pavilion Bukit Bintang. Interchange station with KL Monorail Line. Oh yes, Bukit Bintang Station. Sabi nila ito daw yung Shibuya Crossing ng Malaysia, which is parang totoo nga. Busy street talaga siya. So speaking of street, sa kabilang street, nandito nga ang Halan Alor Night Street Food Market. Sa sobrang daming tinda, hindi mo na alam kung anong bibilin mo. So ang ginawa namin, naglakad muna kami from the beginning up to the end ng lane para malaman namin kung ano ba yung mga options at doon kami nag-decide kung anong kakainin namin. Pero exempted tong mango sticky rice ko kasi nung nakita ko to, talagang bili agad kami. Ito ang pinakaunang binili namin. At dahil nga nakarating na kami sa dulo, edi dito na sa dulong kainan kami kumain. Ito nga yung Minky restaurant na nag-o-offer ng mga Chinese cuisines. Pero masasabi ko at ng tatay ko, ito talaga yung pinaka-best na nakainan namin sa Malaysia ever. Sobrang sarap, sobrang lasa talaga ng pagkain nila. And hindi ganun kabigat sa bulsa. So sa street kami kumain, so ganito siya. And of course, sa dami ng tinda, mapapabili ka talaga ng kung ano-ano kahit parang hindi mo naman kailangan. Kaya nga ito ang aking parental, pabili-bili na lang ng kung ano-ano. Must have daw tong panipuri kapag nandito ka sa Malaysia. Though Indian food siya, Indian snack, na para siyang cropek na bilog. Tapos tinutusok-tusok lang nila, lalagyan ng mga kung ano-anong ingredients. Tapos ayan, isasasaw mo sa maasim na sausawan. For me, you shouldn't miss going to Bukit Bintang kasi sobrang lively ng lugar na to. Ang saya-saya niya puntahan. At kung ikaw yung tao na mahilig mag-food trip at mag-shopping, punta ka talaga dito. Marami ring tindang mga souvenirs sa mga street lang na mura pa. Kaya day 1 pa lang nakabili na agad yung nanay ko ng mga pampasalubong. Ang maganda pa sa Malaysia, sobrang vibey ng mga tao. Marunong silang makisaya. Tulad na lang ng random concert dito sa street. Kaya naman unang araw pa lang sobrang happy at satisfied na ako sa Malaysia experience. Good morning! Here comes the day 2! So away from the city muna tayo kasi we will be having the Batu and Genting Highlands tour. Dito nga sa Berhaya Times Square ang pick-up na in-avail ko na tour from Klook. 7,000 pesos tatlo na kami dyan ng parents ko. Hassle-free and stress-free talaga kapag nag-avail ka ng gantong tour. Full guided tour siya at of course ang pinaka-important is convenient kasi nakasakay ka na lang sa bus at wala ka nang iisipin. So our first stop is the Batu Caves.
Malapit-lapit lang din to sa KLCC or sa city center. Pwede mo siyang i-grab. Pero since kasama to sa package namin, ito ang first stop ng tour namin. So binigyan kami ng almost 1.5 hours to tour around the area. No, hindi ako mahilig sa mga museum or sa mga caves or sa mga gantong klaseng tour, pero na-enjoy ko siya because I'm with my parents. Marami ring mga monkeys dito kaya ingat na lang guys, wag na wag hawakan. Ang challenging part dito is kailangan mo mag-climb ng 272 steps para makapunta dito sa isa pang cave na to. At meron pang isa pang cave na aakitin pero di na namin inakyat dahil inavail na lang namin itong photo session. For only 900 pesos lang may digital copy na kami ng pinicture sa amin and of course meron pa kami ng printed copy. So ito siya guys, 2 photos tapos naka-album na siya. Kung pupunta kayo dito, I suggest i-avail nyo na to kasi good as souvenir na din. Next stop is like a pasalubong center. So, shopping time! We are now heading to the Genting Islands which is like 45 minutes to 1 hour away from the Bato Caves. And after ng land travel namin, sasakay naman tayo ng cable car going to the mountain top. I'm so excited for my parents kasi I think first time nila makasakay sa cable car, especially ibang bansa pa. So guys, this is the Awana cable car. Pwede mo siyang i-DIY, meron din ito sa Klook. Pero since ka nag-avail kami ng tour, kasama na siya sa package. For this trip, kailangan mo ng 2 ticket kasi round trip to, paakyat and pababa ng bundok. So ayan na ang aking parents, scan na lang sila ng ticket nila and we're ready to go! Even though marami yung tao, mabilis lang naman kasi sunod-sunod naman yung cable car. So ito na nga, andito na ang aming cable car na sasakyan. Sa isang cable car, kaya ng 8 to 10 persons. Nakasama nga namin kabayan po. So, hello kabayan! So, ito na nga, nag-start ng umandar ang cable car going to the top. Second time ko na mag-cable car, una sa Japan, pangalawa to. And kung tatanungin niyo ako kung nakakalula ba, yung paakyat, hindi masyado. Pero yung pababa, doon ko nararamdaman yung ugong. And chill ride lang naman. So guys, ang tip dito is sumakay muna kayo hanggang sa dulo. Doon kayo unang bumaba. 2 stops kasi to. Yung isa yun sa temple and yung pangalawa yung sa Genting Highlands. It is actually recommended na sa pinakadulong stop ka bumaba. Yung unang stop kasi nito is yung sa temple. Tapos yung next naman is sa Genting Highlands. Nag-take ng around 20 minutes yung trip namin from pinakababa hanggang pinakatuktok. Ang kemkoy talaga ng tatay ko oh. So ayan, enjoy lang namin yung view and yung ride. Dito nga nalagpasan na namin yung first stop and dito na kami arriving sa pinakatuktok which is sa Genting Highlands. Kung yung Japan ay may Tokyo Disneyland, well yung Malaysia, ito yung kanila, on top of the mountain pa. In our case, hindi na kami nag-avail ng rides dito kasi it would consume all of our time. Instead, dito na lang kami naglibot sa loob ng mall na kung saan meron din silang indoor theme park and casino. But of course, I do not recommend going to the casino guys. Wag na! Even though ang daming pwedeng gawin, ang first order of business namin dito sa loob ng mall ay maghanap ng kakainan. Libot-libot lang until we find this Santay, which I think na Chinese restaurant din. And if you are a vegetarian, don't worry kasi meron silang mga vegan menu. So ito ang aming lunch from that restaurant. Iba-iba kami ng binili. So kay mommy is yung fish, kay daddy chicken, sa akin fried chicken din. And of course, nag-order na lang din kami ng soup na pinag-hati-hatian namin. Masarap at masasabi kong sulit doon. After kumain, nagpunta na kami dito sa indoor theme park na mapapaisip ka na kasali ka ba sa Squid Games kasi ganun yung vibe niya. Sobrang overstimulating. Itong lugar na to guys, para siyang social na perya. As in. Sobrang dami ring extreme ride sa loob and maganda dito is makaka-purchase ka ng mga tickets per ride. Meron din silang all-day passes. Pero yung nanay ko, itong game yung gusto niya and ito din yung inavail niya na kung saan nanalo naman siya. Pero lahat naman kasi na naglalaro dyan panalo, automatic. So nakadepende na lang kung ano yung makukuha mong prize. Para sa 30 ringgit na binayad niya, ito ang nakuha niyang prize. Cute na stuffed toy. Though ito yung pinaka-smallest na prize. So ayan o, supportive for the picture. Happy kami dito para kaming mga bata ulit. Wow, bata. So ito na nga, after namin sa theme park, nag-ice cream muna kami. Well, ang sarap nitong ice cream na to ha. Though, mga usual naman yung flavor niya. Pero yung inabil ko, sticky chewy chocolate, the best. We're done na nga sa Genting Highlands kaya we decided na bumaba sa temple. Since nasa tuktok tayo ng mountain, ang next stop natin is nasa bandang gitna. So it's like 10 minutes away, 10 minutes ride ng cable car ulit. And guys, nung pababa kami, sobrang zero visibility na. Ang lamig dito since mountain top siya.
And ito na rin yung time na nalulula na ako sa cable car kasi hindi ko na nakikita yung paligid. Our next stop is the Chinsui Caves Temple. Good thing dito, very convenient kasi you don't have to walk. Kasi pwede kang gumamit ng escalator going to the temple. It's like 9 escalator ride from the station going here. Maganda dito guys kasi aside from the statue, ang laki ng area na pwede mong pagpicturean and of course kitang-kita mo yung view. So ito yung sample ng mga makikita mo dito sa temple. Ayan, I don't know kung anong tawag dyan, mga Buddha ata. So ayan, picture-picture muna. Siyempre ako muna mag-isa. Solo gaming muna. So I suggest pag magpupunta kayo sa temple, meron kayong balabal, especially kung medyo kita yung balat nyo. Though hindi naman bawal yung suot ko, pero I decided lang din talaga na may balabal para respect lang, di ba? Pero slay pa din. So dahil nga 5 hours yung time namin dito sa Genting Highlands, medyo nagtagal kami dito sa cave for the pictures. And ang ganda rin kasi magstay dito dahil nakaka-relax. Speaking of pictures, etong magulang ko pumunta sa sulok at nagpicture-picture. Charot, nanay ko lang pala yung nagpicture. So sa baba nga nung inaapakan namin kanina, itong parang boutique store na to na kung saan pwede kang bumili ng mga pampasalubong and kumain ng snacks. Meron din ditong restaurant na kung saan pwede kang mag-dine in habang nagpapalipas ng oras. We didn't eat anything here kasi busog na busog kami mula doon sa Genting Highlands na mall. Kaya we spend most of the time na lang talaga para maglibot ng area and mag-chillax na lang. After that, bumaba ulit kami using the cable car hanggang sa pinakailalim, which is the premium outlet naman. So if you like branded things, maganda na magstay at mamili dito. And natapos na nga ang tour namin at 6 PM and now we're heading back to Kuala Lumpur, the city area. Guys, alas 6 pasado na dito pero maliwanag pa din. During our stay, 7:30 to 8 PM talaga ang sunset sa Malaysia. After the tour, binaba ulit kami sa Berhaya Times Square kung saan kami pinick up kanina. And dito, we decided to have dinner na. Syempre, nagutom din kami kasi medyo malayo at matagal din yung naging biyahe namin. Namili lang din kami ng mga snacks na iuwi namin sa accommodation para meron kaming pang food trip. And of course, ang nanay ko, the kid in her, bumili na naman ng ice cream. Super happy ako na na-enjoy nila, kaya naman happy ako kapag happy sila. Kaya go lang, support sa kung ano mang gusto nila. So, let's call it a day 2. Pauwi na kami sa accommodation namin. So, nag-grab lang kami from the KLCC going to our accommodation. It's day 3 at maulan ngayong araw na to. Kaya naman, half of the day we spent sa accommodation lang. Good thing sa accommodation namin may free access sa amenities. Kaya naman, I spent the afternoon by swimming there. Na ang ulan kaya naman at 3 PM nandito na kami sa Chinatown sa Malaysia. Binondo feels to guys. Ramdam mong safe yung lugar. Actually, ang laki ng area kaya nahirapan na naman kami mag-decide kung anong kakainin namin kasi iba't iba talaga yung mga tinitinda dito. Meron mga authentic Malaysian food, Indian food, Chinese restaurant. So, andito na naman kami sa another restaurant na I believe combination siya ng iba't ibang cuisine. Nagpakabusog kami para naman may energy sa mga susunod naming gagawin. At dahil ang laki nga ng area, it took us a lot of walking time para ma-explore yung area, which is nakaka-enjoy naman. Sa tour namin na to, medyo cultural yung vibe ng Atake. So ito nga yung Petalin Street na kung saan marami kang pwedeng mabili ng mga items, tapos on the other side, mga restaurant. Naiiwan tuloy. Bilis-bilis mo eh. Ano pa ako eh. Wow. Wala. So yung mata ng tatay ko na magdan na naman sa motor kaya pinicturean niya yung mga magagandang motor. So guys, ito na nga yung famous area dito sa Chinatown. Sobrang recommended puntahan kasi sobrang ganda ng murals. Tourist spot din talaga siya kaya ang dami talaga mga tourists during the time na nagpunta kami, though hindi nawawala ng tao dito. Pero alam niyo, napansin ko, respectful sila sa mga nagpipicture. Kaya naman super happy ko na na-achieve namin yung mga photoshoots na ginawa namin dito. Masaya yung vibe ng lugar kasi feeling mo nasa old age ka. Old age? Kasi yung mga murals parang tumitake ka pabalik sa kapanahunan mo, ganon. So ayan, video-video din kami as family. Pansin nyo ba, matchy-matchy pa kami ng outfit? Oha! By the way, walang entrance fee dito. Free kayo pumunta kaya this is a go-to place. Marami ring cafe and restaurant nearby. Kaya naman kung food trip ang gusto mo or photoshoot, punta kayo dito sa lugar na to. At habang naglalakad-lakad nga ay may na-discover kung talagang happy naman ako. So
along the street, merong ganito na kung saan pwede ka mag-picture at i-print yung picture nyo sa parang newspaper. 10 Malaysian ringgit lang at may souvenir ka na ulit. Isa rin to sa mga famous street dito sa Chinatown na kung saan ang dami nagpipicture. Ang ganda rin kasing gawing background kapag nag-photoshoot ka. Tulad na lang ng ganito. 5, 4, 3. Kumbaga, in a street full of art, you're still my favorite art. Parang ganon, di ba? Oh. So, speaking of favorite, ayan na nga ang Disney Princess. Sweet. Of course, may entry din ako at tatay ko ang nag-review din. At tignan nyo, may pa-zoom effect pa yan, oh, di ba? Though overwhelming and overstimulating yung murals, pero ang ganda, ma-appreciate mo yung art. Pero itong art yung pinaka-favorite ko. Reflection ko pala. So from there, naglakad lang kami ng mga 8 minutes walk going to the Central Market. Very recommended ko mamili ng pasalubong kasi isang building siya na ang daming stalls sa pwede mong pagpilian at isa pa, sobrang affordable doon as compared sa other na mga napuntahan namin before. And within the area, meron din mga food bazaar kaya ang saya-saya talaga. Shopping and food trip in one na talaga. So we are now heading to the Central Market. At ayan na nga yung mga tuksong matadaanan mo bago ka makapunta dun sa lugar na yun. Although yung blue building na yan na yung Central Market, guys. At dito nga sa stall na to na medyo buka na lang naman kami nakabili ng mga items na pangbibigay namin such as chef magnet, nail cutters, mga pan-display. And sa paikot-ikot namin, merong area naman na pasalubungan ng mga pagkain naman. Malawak yung Central Market, guys, at meron din siyang second floor na kung saan mga damit naman yun nandun. At sa labas din ng Central Market, meron din mga gantong store. Kaya naman nabudol na naman ako. Wala akong plan na bumili pero napabili ako. Well-deserved ko naman talaga siguro. So, yung isang damit na yan, pumapatak ng around 600 pesos kapag convert sa peso. And dalawang damit yung binili ko. Panda ay sikat na brand sa Malaysia. So, we're done shopping. So, it's time for a drink. Quick refreshment lang kasi medyo nakakapagod at medyo mainit. Another walking area and in few minutes, nandito na kami sa River of Life. May mga upuan dito kaya masarap tumambay. At sa gilid naman, merong building na puno din ng murals. For me, sobrang vibrant ng Malaysia. I love it. And maganda rin dito dahil yung mga attractions ay malalapit lang sa isa't isa. Tulad na lang ito, sa kabilang kanto, nandito na kami sa panibagong tourist attraction. May liwanag pa nung nagpunta kami dito pero dagpaabot na kami ng gabi dahil ang ganda niya kapag lights on. Ito siya nung padilim pa lang, guys. Pero mas na-appreciate yung ganda niya nung nagkaroon na ng total darkness. So, sa tapat din yan ay merong plaza na kung saan pwede kayong umupo at magpahinga. After that, nandito naman kami sa Petronas Twin Tower. Ito yung mall doon. So, ito yung dinaanan namin para makapunta kami sa KLCC na kung saan makikita mo yung gantong view ng Petronas Twin Tower. Sobrang mesmerizing ng beauty. Yes, building lang yan, pero yan yung branding ng Malaysia. Parang sarap-sarap pumunta dito tapos may kadate ka. I'm not sure lang din sa timing, pero nung pagpunta namin dito, meron parang ganitong show. Fountain show, music and light show. So talaga mapapatigil ka to enjoy the moment. Sobrang ganda in person ng view pero hindi lang mabigyan ng justification ng camera namin. Iba talaga sa personal. Kaya naman sabi ko sa mommy ko is mag-aura-aura lang siya dyan for the memories. And syempre ako din. Hindi lang talaga kaya i-fit into frame ng Petronas Twin Towers pero the best. And after that, we had just some refreshment from this Boost. Para siyang Jamba Juice, sobrang healthy and fresh. At nang makauwi kami, pizza party!
May Grab food delivery din pala sa Malaysia, guys. And hello, day 4! Sa araw na to, nag-mother and daughter date muna kami ni Mami at hindi na sa amin sumama si Daddy kasi pagod na daw siya. Oh my gosh. Bumalik lang ulit kami ni Mami sa Pavilion Bukit Bintang para mag-shopping, para mag-mall. So, ito ang naging routine namin. Binalikan namin yung pinuntahan namin noong day 1 kasi sobrang we love it talaga. Pero guys, sobrang init sa Malaysia kapag tanghali. Sobra. Kaya naman, naganto muna kami para naman ma-refresh. And although kahit may cash ka, some establishments do not accept cash payments, only cardless lang. Kaya naman ang aking mother patap-tap na lang ng kanyang GoTime card. Pinipilahan to, hindi namin alam bakit, pero Europe brand pala to, tapos pop-up lang sila dito for few days. Kaya naman yung mga Malaysian doon talagang tinatry nila kasi very famous daw to. Which is, ang sarap niya, promise. Pistachio tiramisu pala yung pinili ng nanay ko. At hindi nagpaawat, namili pa siya ng prutas dahil gusto niya daw tikman yung parang rambutan ng Malaysia. Rambutan siya pero iba yung itsura niya. And another thing, kumain na naman kami ng parang hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero para siyang pinritong siopaw na naka-flat. Meron siyang choice na beef or chicken at napakaraming sibuyas. Sikat na naman daw to kasi sobrang haba ng pila nung unang punta namin. Well, in fairness, masarap naman talaga. Pero yung food talaga dito is, ano talaga siya? Full of spices talaga. So, let's see how it is done. So, ganyan, inikot-ikot lang siya ng pabilog-bilog. Pero kapag binili mo yan at sinirve sa'yo, naka-flat na siya. And this is how it looks. Flat na parang siopaw. At dahil sobrang init nga ng panahon, nag-dessert muna kami ng nanay ko. Bumili siya ng smoothie at ako naman yung tapioca ice cream. Sobrang sarap ng ice cream na to, guys. And to think na 60 pesos lang siya kapag kinonvert sa peso. Pero isang malaking cup na. Sobrang sulit. Ang masasabi ko sa pagkain sa Malaysia, sobrang sulit niya, guys. Mura pero sobrang linamnam at sobrang sasarap. Kaya dito ko din talaga napiling pumunta kasi ang gusto ko talagang vibe ng trip namin is more on food trip, ganon. More on experiencing the country. Kahit more on city yung tour namin is mabavibe talaga namin. I really enjoyed this date na kaming dalawa ni Mami. At least diba may mother and daughter bonding kami. And of course, naglibot din kami dito sa Pavilion Mall which is mga luxurious din yung mga tinda. So we went home na rin bago mag-rush hour para mabilis lang yung biyahe namin kasi guys, sobrang traffic sa Kuala Lumpur kapag rush hour. And this is Kuala Lumpur at night. Sobrang ganda and therapeutic ng view para sa akin. Nasa 42nd floor kami ng tinulayan namin at kitang-kita mo yung area ng Kuala Lumpur and the other areas as well. We really had a great stay dito. And on our 5th day, we're heading back to Manila. Sa baba pala ng accommodation may karinderiya at marami ring mga stores and convenience stores. So napaaga nga ang uwi namin sa Manila due to some reasons. Kaya ito naman, nag-travel na kami from our accommodation to the airport. It took us 1 hour kasi malayo talaga yung airport ng Kuala Lumpur, guys. Wala siya sa city center. So ito yung airport ng Kuala Lumpur, Terminal 1 na kung saan nandito yung Malaysia Airlines. Tahimik at kalmado yung airline and smooth yung process nila in all fairness. Mabilis lang din kami nakapag-check-in at nakakuha ng boarding pass kaya naman dumaan na rin agad kami sa immigration. Sobrang lawak and ganda ng loob ng airport talaga nila and marami kang mabibili ng mga duty-free item. And marami rin restaurants and cafe inside. Kaya naman dito, bumili muna kami ng pastries na pinagsalu-saluhan namin as family. Inubos na namin yung mga natitira naming cash kasi sayang naman, diba? So we just bought some items here sa coffee shop na to and ginawa na namin siyang breakfast. And kung ano-ano pang pinamili ko, maubos lang yung cash. Bittersweet feeling talaga as we board the aircraft kasi we really had a good time here in Malaysia. One of the best trips ever because I've got to spend it with the people I love the most. And if you're gonna ask me if I'm gonna do it again, of course, again and again. So thank you guys for watching our first ever travel vlog. Thank you!